Isa lang siyang simpleng babae mula sa probinsya. Isang matalinong high school student na may mabait na puso at isang mapagmahal na ate na gagawin ang lahat para sa kanyang mga kapatid. Maliit lang ang mundo niya, tahimik, payapa, at puno ng simpleng pangarap. Isang hapon, habang naglalakad sila ng kanyang nakababatang kapatid sa gubat, biglang nasira ang katahimikan na iyon. Hinarang sila ng grupo ng malulupit na estudyante. Ang kanilang mga tawa ay matalim at walang awa habang binabato sila ng mga pang-iinsulto at pagbabanta. Sinubukan niyang protektahan ang kapatid niya, pilit na nagpapakatatag kahit natatakot. Pero lumala ang sitwasyon nang wala ng kontrol. Sa gitna ng kaguluhan, natulak ang kapatid niya. Natisod ito, bumagsak, at tumama ang ulo sa isang malamig at matigas na bato. Biglang tumahimik ang gubat. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito. Nanginginig ang boses. Pero walang sumagot. Unti-unting nawala ang init ng katawan nito sa kanyang mga bisig. At ang natira na lang ay isang sakit na hindi kayang ipaliwanag. Sa araw na iyon, may bahagi sa kanya na namatay, kasabay ng kapatid niya. Ang lungkot naging galit. Ang takot naging matibay na desisyon. Ang dating mabait at mahinahong babae ay nawala, napalitan ng isang taong hinubog ng sakit at pagkawala. Hindi na siya mahina, hindi na siya matatakot, hindi na siya magiging biktima kailanman. Mula sa araw na iyon, tinahak niya ang mas madilim na landas. Naging isa siyang assassin,